Mapayapang hapon Pilipinas, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. 2 days before we celebrate Rizal Day, we are reminded that love of country can take many shapes. Hindi ito umiikot sa isang tao o isang panahon lang. Patriotism shows up in many forms. It can be quiet, like choosing to study our own history with mindfulness and care, or it can be active, like keeping the stories of ordinary Filipinos alive. Honoring them means paying attention to how they lived and why their choices mattered, and perhaps also revising the chapters of our past that shaped who we are today. Sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan at kung paano muling naisasabuhay ang ilang yugto nito sa pamamagitan ng historical reenactments, kasama ang mga kinatawan ng Istorya Viviente Manila na sina Inigo Sebastian Arcilla at Miguel Feliciano. Dito lamang sa Art to Art magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang Pangulo ng Istorya Viviente Manila na si Inigo Sebastian Arcilla at ang founding member and reenactor na si Miguel Feliciano. Inigo, Miguel, welcome to the program. Welcome to Art to Art. Maraming salamat Thank you po. so much. Una sa lahat, nais naming batiin kayo ng happy second anniversary dahil balita namin Historia Viviente Manila turned 2 years old last month. Opo, November 12. November 12 ang inyong anniversary date. Opo. Okay, well, happy anniversary. So, can you tell us paano nagsimula ang Historia Viviente Manila at bakit ninyo naisip na bumuo ng ganitong grupo? What gap in public history did you hope to fill? Nung panahon ho kasi namin, nagsimula actually ako ng reenactment 2022, bago pa nagsimula ang Historia Viviente Manila. Kung tutuusin, nainganyo ako sa mga films noon tulad ng General Luna at saka ng Goyo. Akala ko tama yung mga pinapakita nila. Kaya bumili na rin ako ng costume na suot nila. Okay. Bumili na rin ako ng baril na ginamit nila on set, galing sa TBA, kung di ako nagkakamali. Tapos nagpakita ako bilang isa sa mga bagong recruits noon ng isa pang reenactment group na pinanggalingan namin ni Mr. Feliciano, no. At doon nagsimula ang aking pagre-reenact kasi siya Okay. mas matagal na siya kaysa sa akin. Okay. Nung panahong yon, medyo relax lang lahat kasi nga bago lang ang reenactment sa Pilipinas. Hindi siya tulad sa United States o sa UK, no? Na
daan-daan na yung mga pupunta sa mga ganitong klaseng mga historical spectacle events. Kaya unti-unti lang kami. Kadalasan hindi pa lumalagpas ng 20. Nung lumalaki na kami, bandang 2023 na, nagkaroon kami ng mga dagdag na battle reenactments. At nung panahon na yun, ano pa lang ako nun, cabo or corporal, na naging sergeant o sargento. May hawak na akong mga tao nun, tawag sa amin ng segundo peloton. Ang naging problema na nakita namin was masyadong relaxed, siguro, nung panahon na yon. Gusto namin mag-progress, gusto namin mag-move forward, kasi karamihan sa batch ko nun, ano kami nun students rin kami, na very deep in research, whatever field. Sabihin nating political science or philosophy. Malalim na kami sa field of research. And doon namin nakita may onting pagkukulang. At bandang November, naisipan namin na magtayo na lang ng bagong grupo. Kasi kami mismo, ayaw namin makipag-away sa iba, syempre. Gusto namin na maayos ang community namin. Unti-unti na nga lang namin makikipag-away pa. So, although yung paghiwalay namin sa original na grupo namin, medyo bittersweet kasi hihiwalay kami sa taong kilala namin, sa mga nag-guide sa amin. Kinailangan namin humiwalay kasi iba na yung naging goals sa utak namin nung panahon na yun. I do believe si Mr. Feliciano, mas may insight pa siya as to bakit nagkaroon ng ganitong sentiment noon. Sir Miguel? Yes? Oh, yes. So, isa sa mga, as you can see here, nakasuot ako ng military uniform. Gusto namin gayahin or kuning leksyon yung mga nakita namin sa Estados Unidos at sa Europa kung paano nilang gawin yung reenactments. Na lahat ng uniforme, bawat rango, is talagang napapag-aralan. Kaya hindi ka lang pwede basta-basta, siguro kaya ko sabihin sa grupo namin, na hindi ka lang basta-basta magiging corporal, which is cabo, hindi ka lang pwedeng maging sarhento ng basta-basta o maging tenyenta. Actually, sa grupo namin, ang pinakamataas na rango na pwede mo palang makuha, at least sa military sector, is hanggang kapitan. Diba? Nakikita nyo sa uniforme ko, meron lang akong 2 between. Ibig sabihin nito, primer teniente. So, kasi ito lang yung dami ng tao namin hanggang so far sa military, umaabot kami ng 50 people pa lang. Now, a captain will be holding 110 soldiers or soldado. Kaya wala pa kaming kapitan hanggang maaari. I see. Na-mention nyo nga kanina na you wanted to talk about yung diferensya ng pag-label ng sasuot ninyo na costumes to impressions. Opo. Can you expand on that? Siguro simulan ko muna yung sa costume. Ang costume kasi, kadalasan isipin natin yung damit lang. Gaano kaganda yung costume mo, gaano kaganda yung damit na suot mo. Pero hindi mo naiisip, sino ba talaga tong ini-embody niya sa pagsuot ng damit na yon. Mas prefer ng mga reenactors na impression yung gamitin kasi hindi lang naman namin pinapakita yung mga damit namin. Hindi kahit gaano pa man kaganda ito, no? Ang pinapakita namin is sino ba yung tao behind yung damit na suot namin. Kasi kung tutuusin ho, dito pa lang ho sa suot ko, pari ako, paring sekular o paring seglar, tulad ni na Padre Gomez, Burgos, Zamora. Okay. Ito yung mga paring mga under sa isang obispo, no? Pero even then, hindi simpleng pagtingin dito ay kasok lang. Yun yung tawag dito sa damit, kasok lang. Tuwing nakikita ako ng mga tao at tinatanong sa akin, ano ho kayo? Sino po kayo? Doon ho namin na ibibigay yung term na impression. We impress upon the people na, kami po pala si ganito, ganyan. Ako po si padre, ganito. Siya po si tenyente, ganon. Yun ho yung difference niya. Kung yung isa po, costume ay damit lamang. Ang impression ay sino po yung pinapakita namin. So,
ito ba yung parang naging dahilan kung bakit gusto nyong buuin ang Istorya Viviente Manila? Gusto nyong maging mas authentic? Opo. Isa po siya sa mga mission namin na magkaroon ng authentic military reenactment. Nung una pa lang, 2023. Kasi ang kadalasan dito sa Pilipinas, ang reenactment ay nakabase sa mga bayani, hero-based. Tulad ni na General Luna, General Goyo, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Pamilyar na tayo sa mga mukha nila. Pero hindi natin naiisip, sino ba yung mga nasa likod nila? Sino ba yung mga taong sumusuporta sa kanila para maging Pangulo si Aguinaldo, para maging Supremo si Andres Bonifacio? No? Yun yung, kumbaga, pinagtutuunan na namin ng pansin ngayon sa Istorya Viviente Manila. Hindi kung sino yung nasa pinakataas, yung pinaka-naaalala natin, kundi yung mga nakalimutan na ng taong bayan. Aha, okay. Na-mention nyo nga, Miguel, na you have 50 members now? Or more than 50? More than- Paano nyo sila pinipili or paano nakakasali sa grupo? Magkaiba ho kasi ang proseso pagdating sa military at saka sa civilian sector namin. Kasi ang military sector, although nagtatagal na, kinakailangan pa rin ng sistema para, kumbaga, hindi gaano kagandang salita para matanggal yung mga hindi maaaring nandun sa sector namin. Kasi syempre, may mga unfit lang talaga to be military reenactors. For example, physical health. Syempre, paano ka magiging sundalo kung hinihika ka kada 5 minuto? Mahirap naman ho yun. Okay. So, dun ho sa initial application process namin, kinakailangan ho namin yung pangalan, ano yung edad nila, importante yung edad. Kasi ho, hindi kami kadalasan tumatanggap ng mga bababa sa 13. At yung mga sa pagitan ng 13 at saka 17, hinihingan ho namin ng parental consent yon. Of course. For those 18 and above, wala namang problema sa kanila. Hinihingi din namin yung city kung saan sila manggagaling. Importante yun kasi paano kung gusto mong sumali sa Historia Viviente Manila, pero yung taga Bicol ka pala, ang layo ng panggagalingan mo, paano Oo ka nga naman. pumunta dito? So, bukod din sa location, yung mga health-related questions, meron din po kami nun. Tinatanong din namin ano po yung background nila sa history, kung nanonood ba sila ng documentary, historical film, o kung ano pa man yan, theater play, pagdating sa reenactment naman. Tapos, pagka-submit sa amin nung application na yon, nagkakaroon pa po kami ng mga parang preliminary interview para makilala namin yung tao. Kasi kahit sabihin natin ang reenactment ay isang hobby na pwedeng matry ng lahat, kailangan pa rin malaman kung magkakasundo ba kayo. Kasi paano kung iba yung prinsipyo ninyo sa isa't isa? Hindi kayo magkakasundo. Hindi maganda yung environment. Yun yung sistema sa military. At ganyan din naman sa civilians. Mas lax lang siya kasi ang civilian, hindi naman kailangan tumatakbo palagi. Unless mayroon kang specific role na pinoportray. So, bukod doon, ang focus kasi ng civilians is yung mga individual impression. For example, yung Gobernador Silio, o sabihin na natin yung fraile nung parokya nila. Sa military kasi, ano siya, parang unit-based, kung tutuusin. So, kunyari, Batalyon Manila, tama ho ba? Yes. Batalyon Manila ang pinoportray nila. Hindi sila ako ho si Soldado Arcilla. Ako ho si Soldado Feliciano. Yes, oo. Hindi po relevant yun sa military, unfortunately. Ang relevant po is, anong unit kayo nung panahong yun? Paano kayo lumaban nun as a unit? Kasi, kung titignan ho natin ang kasaysayan, kapag mag-isa ka lang nakipaglaban sa isang unit ng mga Amerikano, 100 sila, malamang sa malamang, mamamatay ka. Pero kung may kasabay ka na nakikipagbarilan din, mas mataas yung chance na mabubuhay ka. Balik tayo dun sa recruitment ho namin, no? Meron din ho kasi kaming mga face-to-face na recruitment. Pinapasagot din namin sila nung forms namin at kadalasan doon na namin ginagawa yung interview. So, mahirap ba sumali sa grupo? Madali pong mag-apply, mahirap magpatuloy kung hindi ka po
para sa hobby. Kasi marami pong mahilig sa kasaysayan. Pero nalalaman nila pagpasok sa HVM na, ay, hindi pala to para sa akin. Hindi pala to para sa akin. Baka curator ako o baka academic ako. Kasi po kunyari, si Professor Xiao Chua, nakilala ko na ho siya sa De La Salle University, doon ho kasi ako nag-aaral. Although, masabi ho natin siyang napakagaling na historian, baka hindi po para sa kanya ang historical reenactment. May 3 buwan ho, 3 events ang mga tao. Parang free trial po nila yon pagkatapos nila mag-apply. Matapos yon, may final interview pa yun, daming interview. Wow. Okay. Doon ho namin malalaman if nai-enjoy mo ba tong hobby na ito? Nai-enjoy mo ba tong klaseng pagturo sa mga tao? I see. At kapag sinabi nilang oo, meron din pong exam yan para malaman kung yung mga misconceptions na nakuha na natin throughout history ay natanggal na ho namin. Kasi po, unfortunately, sa education system natin, nandun pa rin yung mga misconceptions about the Spanish colonial era, the Commonwealth era. And since ang goal ng reenactment is to parang remove it, to address that particular gap in education, kailangan magsimula sa amin yung knowledge na iyon. Okay. So you talk about a 3-month process ng training. Ikwento mo naman sa amin kung ano yung prosesong ito. Like for example, kung nagtitrain ako para maging isang military, maging isang sundalo sa military, may kasama ba itong mga military drills din? Yes, At saka explain ganon katindi ang training process? I think, pwede ko siyang i-share. So, first month, kasi una, ang gusto kong sabihin, ang ensayo ho namin ay lingwaheng Kastila. Hindi po kami gumagamit ng Tagalog commands. Kasi the Philippine Republican Army adopted Spanish tactics at the onset of the Philippine Republic. So, first month, ang unang tuturo namin sa mga sasali ay paano magmarcha, mga rango, para alam mo yung sino yung susundan mo, anong esquadra ka or squad kaya assign, sino yung magiging kabo mo. Yung kabo mo ngayon na magtuturo sa'yo kung paano mag-facings, paano magmarcha, paano sumaludo. Wala ka munang replay nun. Di ba? Tapos, sa second month, doon ka natuturuan ng parts of the rifle, ano yung rifle na hawak namin, tapos paano siyang gamitin, kasi meron kami tinatawag na kung sa English, Manual of Arms, or sa Kastila, Manejo de la Armas. Diba? Kung paano siyang gamitin, tapos tuturuan ka rin kung paano gumamit at pumutok nito. Of course, in reenactment context, hindi naman to gumagana. Oo. Diba? For safety reasons. Yes. Diba? Oo. And then, after that one, so third month, so one thing I'd like to mention in terms of military training, sa 19th century, hindi na po tayo lumalaban ng basta-basta na nakapila-pila. Para nung panahon nila Napoleon, meron na po tayong tinatawag na guerrilla or skirmish tactics na kalat-kalat po para hindi po matamaan ng kanyon. Kasi mas asintado na po ang mga kanyon ng ganitong panahon. So, that's going to be our 3-month process. Tapos pag natuto ka nun, okay na. Tapos yun na, mag-i-interview na. Okay. Tapos, there will be additional combat drills later on na mas complex, like bayonet training. Wow. So, ganun pala katindi yung preparasyon, no? Para maging isang reenactor. Para ka na rin nag-training maging sundalo talaga, Yes. no? Oo. Okay. So, gaano ito, gaano kadaming beses sa isang, halimbawa sa isang buwan na nag-a-attend ng training? Everyday ba? No. Hindi. We always schedule it ng Sunday. Every Sunday. I see. Okay. Oh, wow. Okay. So, minto muna tayo dito. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang mga kinatawan ng Istorya Viviente Manila. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala.
Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa kultura, ipinapaalam ng Intramuros Administration na may libreng walking tours tuwing Sabado at Linggo sa Fort Santiago at Casa Manila, alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon. Ang mga ito ay sinasagawa ng mga guides na accredited ng Department of Tourism. 20 slots lang ang available sa bawat batch at ito ay para sa mga walk-in lamang. First come, first served basis. Mag-register sa Intramuros Visitor Center para sa Fort Santiago Tour at sa stairway entrance ng Casa Manila para sa museum tour. May kaukulang entrance fee sa bawat lugar. Sa sining biswal, sa kauna-unahang pagkakataon inihahandog ng San Pablo City sa pangunguna ng Sulyap Gallery Cafe kasama ang San Pablo Art Circuit at San Pablo City Tourism Office ang isang major all-sculpture exhibition kung saan tampok ang mga obra ng nationally recognized sculptors. Pinamagatang Expo Eskultura 2025, ang exhibit ay nagbukas noong December 3 at patuloy na makikita hanggang January 3, 2026 sa Sulyap Gallery Cafe na matatagpuan sa Coco Land Compound, Barangay del Remedio. Inihahandog ng Gallery 9 Manila ang A Luminous Collection, isang curated selection ng visual, functional, automotive at kinetic art. Nagbukas noong December 20, makikita ang exhibit hanggang January 4, 2026 sa Atrium, ground floor ng Opus Mall na matatagpuan sa Bridgetown Destination Estate, Quezon City. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin mula sa Historia, Viviente Manila, President Inigo Sebastian Arcilla and founding member Miguel Feliciano. Okay, so, well, since we were talking before the commercial break, we were talking about the training na ginagawa na 3-month training period ng inyong reenactors. And after that, may final interview. After that, pasok na sila sa organisasyon. Depende pa po yun Depende sa pa yun, okay. panel. Aha. Kasi po ang interview sa military, 3-man or 4-man panel po sila. Lahat po I ng see. uri ng tanong tatanungin sa kanila. Simula dun sa general knowledge Mhm. hanggang doon sa administrative procedure po inside the group. Mhm. And paano po nila kakausapin ang mga tao. Since reenactors nga po sila, Mhm. kailangan marunong po sila makipag-communicate sa iba. Mhm. Mhm. And i-determine pa po siya ng panel. Kadalasan po on the spot, pero minsan may deliberation pa po na nagtatagal ng ilang araw I see. before sabihin po yung results. Aha. And malalaman na lang po nila if pasado po sila Aha. kapag may isang lumapit na. Congratulations. Okay. Tapos, ina-add na po namin sila sa group chat namin, sa Messenger, at saka doon sa aming Discord server. Mhm. Mhm. Kasi po yun yung 2 primary modes of communication po namin, or direct communication. Okay. At lahat ng mga reenactors ninyo ay mga volunteers. Yes po. So walang sweldo, walang bayad? Or meron? Wala po kaming sweldo. Mhm. Tapos yung bayad po sa amin, depende pa po. Kasi po,
May iba't iba po klaseng events ang Historia Viviente Manila. Mhm. Yung mga ino-organize po ng aming executive board, kasama na po ako doon, Mhm. wala hong bayad sa mga reenactors. Mm. And ganoon din po sa karamihan ng mga local government events or yung mga ini-invite po kami ng NHCP. Mhm. Like for example, sa HistoX, Mhm. wala pong bayad iyon. Mhm. There are some events na pag in-invite po kami, ino-offeran po kami ng honorarium. Honorarium. Oh, Hindi naman po kami tatanggi. Aha. And lahat naman po nung pera, kadalasan po, napupunta sa mga members namin Hmm. on a parang attendance basis po. I see. I So, see. kunyari po, ako, sabi natin December 29, meron pong event, babayaran po ng Philippine Book Fair, kunyari lang. Mhm, mhm, Meron akong 1,000 pesos for that entire day. mhm, And kaso kung na-late po si Mr. Feliciano, na half day lang po siya, mhm. 500 pesos lang po I makukuha niya. see. Aha. Okay. So, may mga babae din ba kayong mga miyembro sa organisasyon? Opo. Mhm. Actually, bagong pasok lang ho talaga yung mga babae sa amin. Kasi po, it wasn't until early 2025 Mhm. na nagkaroon po ng full launch ang civilian sector ng Historia Viviente Manila. Mhm. Although under pa rin siya ng HVM, it's quite distinct. Magkaiba po siya from the military. Mhm. Ito, nusuot ko po, pang civilian po talaga to, hindi Yes, siya pang military. Aha. Since ang civilian sector po, ina-encompass niya po not just yung mga pare, but also yung karaniwang Pilipino and even yung mga upper class nobility, Mhm. Gobernador Silio, Gobernador General, Mhm. kung sino pa man. Mhm. Natural, may mga nais sumama sa amin na babae at saka lalaki din. Yes. Lalaki, kadalasan sa pagpapare Mhm. o yung mga ilustrado ng panahong yun. Sa mga babae naman, mga donya, Mhm. o yung mga nagtatrabaho na babae nung late 19th century. Pero syempre, since authenticity is central to what you do, di pwedeng babae tapos sasali sa military or babae na tapos gustong maging pare, hindi pwede. Pinag-usapan ho actually namin yan nung executive board namin. May policy po kami. Since hindi naman po kami ganun ka-discriminatory, unlike back then, of course, sa military, inaalaw po namin ang women. Pero, Okay. not because historically accurate siya, but because gusto rin namin iparanas paano ba talaga maging sundalo ng panahon na yun. Pero, may mga restrictions po kami. Kung familiar po kayo doon sa movie na Mulan, yun po yung kailangan nilang gawin. Kailangan ho, magmukha silang lalaki. Magmukha silang Kailangan yung buhok nila nakatali, kung mahaba at kung maiksi, walang problema. Kailangan ang suot nilang damit ay panglalaki, hindi pwede pang babae. Kasi po nung panahon nung revolusyon, kung tutuusin, hindi ho namin sigurado kung merong mga sundalong babae. Kasi alam naman ho namin may mga bayaning babae. Hindi namin kinokontest yun. Pero sundalong babae, wala pa po kami nakitang ebidensya. Lalo na po sa mga litrato. Okay. So, how does your research team work? Paano nyo hinahanap ang mga tamang accessories, fabrics, or even relive the customs and mannerisms of each period? Siguro separate natin sagutin yan. Sige, paano po ba sa military, Mr. Feliciano? Okay. Well, first of all, ang ginagawa namin sa military is we read yung tinatawag namin, at least sa 19th century, sa panahon ng revolusyon. We go towards Philippine Insurgent Records. Diba? Ano siya? Philippine Insurgent Records, makikita natin sa National Library of the Philippines. Isa yun sa mga pinakamagandang kasulatan. Kasi nandun lahat ng mga telegrama, tinranslate siya ng Ingles ni pangalan si J.R.M. Taylor. So isa yun sa mga una namin binabasa. Sa mga taktika, di ba? Nakikita naman namin siya. Meron kami mga aklat na tinatawag instruksyon de recluta para kung paano ituro ng tama yung mga taktika, kung paano kumilos, yung mga obligasyon ng mga sundalo. Tapos, pagdating naman sa uniforme, fortunately, meron tayong mga archival photos na nagagamit
para makopya yung tabas ng mga uniforme. So, siguro sa civilians naman? Pagdating naman po sa mga civilian, halos pareho naman po yung proseso ng research tulad sa mga academic studies. Parang ganun lang din naman po. Depende actually kung anong resources ang mahanap po namin sa mga library na mapupunta namin. National Library of the Philippines, or sabihin natin kung saan po accessible sa akin, sa De La Salle University. Kung may mahanap po ako ng mga libro na meron sa time period ho namin about yung customs, traditions, pananamit, kinukuha ho namin yun. At kung allowed, i-replicate po namin. Okay. Mas reliant po kami actually sa mga paintings compared sa mga photographs. Bakit? Kasi po, ang mga civilian nung unang panahon, hindi ho sila yung priority pagdating sa mga litrato. Karamihan po sa mga litrato ay nanggagaling sa mga military. Yun po for the general civilians. And siguro, pagbigyan niyo ako ng onti dito, pagdating sa clergy, sa mga pare, iba ho ang proseso. Similar, pero iba rin. Kasi po, pag gusto po namin malaman yung pananamit ng isang religious order, kunyari, mga Franciscano, nagre-request po kami sa mga archives ng mga Franciscans directly. Kasi po nasa kanila lahat ng material. Nagko-consult din po kami sa kanila kung paano po yung damit ng mga Franciscans nung unang panahon. May isa po kaming miyembro, si Brother Lord, isa po siyang Franciscan brother. Tinulungan niya po kaming ma-realize na ang mga Franciscano noon ay actually hindi brown ang suot, at least before 1897. Ang suot po nila noon was something similar to ashen gray or ashen blue. Ganun po yung itsura ng mga Franciscano noon. So yung mga nakikita po nating mga depiction ni Padre Salvi, Padre Na naka-brown. Opo, ay kung tutuusin, may pagkakamali din po yun. Na recently lang po namin na-discover because nakakausap po namin directly yung mga religious orders. And as for yung mga logistics, for example, yung damit po namin, since ang pananamit ng simbahan ay relatively halos pareho lang po, compared to noon, nagbago lang yung tela, yung botones, naghahanap na lang po kami ng mga nananahi ng mga sutana, ng mga cassocks, nung fascia, ito po. At tinitignan po namin alin dun yung most affordable para sa mga miyembro namin. Kasi po, marunong naman na po sila gumawa. Bakit pa po kami mag-research pa further into something that's already well established po in the church? Okay. What about halimbawa yung sourcing yung fabric na ginagamit o kaya yung mga props na like yung sombrero authentic ba yan? Yung sombrero? Would you like to see it? Yes. Oh. It looks authentic. Is it authentic? It's a real one? Yeah, fortunately, meron pa rin po mga nakukuha. Parang napagpasapasahan ng overtime. Okay. So, syempre, kailangan niyang ingatan. It's been, nabugbog na po yan. Ulan, araw, lahat. What about, say, dummy weapons? Like, you said, for safety reasons. And I think there's also, under law, may mga laws tayo na that have to, like, protect people against dummy weapons? Yes, of course po. When it comes to dummy weapons, nag-a-apply pa rin po yung firearm safety rules. Yung mga tinuturo po sa atin, kunyari ng mga pag sa CAT or sa ROTC, never point your weapon at the target unless you're ready to fire, keep your finger off the trigger, yung mga ganun po. Tinuturo din po namin yun sa mga recruits namin. We follow those rules and nagkakaroon na ng exception during, for example, battle reenactments, wherein kailangan itutok mo talaga yung baril mo doon sa kapwa reenactor mo. Pero never pong allowed na itutok siya sa kahit sinong mga non-reenactor. Unless meron pong explicit request, and kadalasan po nire-reject din po namin yung mga request na yun. Kasi po,
Again, may perception din po yun eh. Mhm. Even if sabihin yan for fun, for laughs, other people might perceive it as quite insulting to yung mga forebearers po natin. Kaya po siya non-firing kadalasan. Yung mga material nila is out of fiberglass, out of wood, and some are out of wood and metal from the original material, just non-moving. It takes a lot of trial and error and searching for the proper tawag dito, people who make these kinds of props. Kasi kung tutuusin, mahirap po talaga maghanap ng ano. Unlike sa United States even, na ang daling makahanap ng firearms, mas mahirap lang maghanap ng historical, pero it's possible. Dito po kasi sa atin, very strict ang ating gun laws. I see. And we have to rely on yung mga schematics na iniwan sa atin through yung mga books na nahanap namin through our own research. Okay, alright. Okay. So ano naman ang mga challenges na hinaharap ninyo for like logistics, funding, keeping members active? Sir Miguel, sa logistics? Well, pagdating naman sa logistics, I would say, at least from my experience, ako kasi yung nag-aano ng logistics, meron, fortunately, at least sa work ko, meron kami L300. So that is what keeps us mobile. Nakakalabas po kami to other provinces. Fortunately, again, kukunin ko dun sa firearms, since they are not functioning, we can move them around as long as nakataklob naman. Yun na naman importante. Siguro pagdating sa uniforms, yun ang unang-unang binibili pag naging miyembro ka. You are now authorized to buy uniforms. Susukatan ka, tapos tatahian ka in 3 weeks, if you're lucky, or a month, 2 at most, you'll get your own uniform already. So ang miyembro na nakapasa has to shell out the money to buy their own uniform? Yes. Okay, all right. So that helps sa logistics. Okay. And then, so where do you usually stage your reenactments? Sa Manila, sa province? Meron ba kayong mga regular events na every year ito yung ginagawa ninyo? Yes po, actually. We hold our monthly guarnition in Intramuros or garrison in Intramuros in Fort Santiago. Every month? Every month, once or twice a month. Twice if time would allow, once if we couldn't. Since it's also a strain on the energy of our members if we hold these events too frequently, since we also have to consider not just the things that they're bringing, but also the transportation cost. Yeah. Not everyone has a car. People have to commute. And we have our yearly events. For example, last December 7, Sunday, there's the Intramuros Grand Marian Procession, wherein the military participated as the honor guard for La Festejada, or the Immaculate Conception, which is the private image in Intramuros itself. Those are actually exclusive only to full members. Those who have passed the interview have done their share of the work. Okay. And so, all of these events open naman to the public, and it's yung organization na nag-contact sa inyo ang parang binabayaran kayo for that, like it's a fee, a performance fee? For our guarnitions, it's actually our agreement with the Intramuros administration that they're gonna allow us to hold our training events and our garrison events in Intramuros so long as we provide them with photographs, and there's no fee in photography or even in the use of the facilities. That's our transactional relation with the Intramuros admin. So it's like a collaboration? Yes. What about if schools, museums, LGUs, or other groups want to collaborate with you? How can they reach the group, and what kinds of events or partnerships are you most open to at the moment? I mean, please invite, I'm sure ang daming mamaya gustong sumali. Paano kayo makokontakt?
We're easily contactable through our Facebook page, but if people want something more formal, they can contact us through our email, livinghistorymanila@gmail.com. Okay. They're able to send us their invites for whatever event they want. For example, Buwan ng Wika event or Independence Week event. They're free to send us a message at any time. We're quite open to hosting not just drill exhibitions, but also static exhibits, since we have this series called Armario, wherein we display our uniforms, our guns, and there are placards relevant to the time period. Since these placards hold the information, and we have curators that are able to tend to the request of the institution that invites us. We've actually been to two different educational institutions before, one being San Beda University. They invited us for an Armario exhibit, and the same thing happened with the De La Salle University in 2024. What about in 2026? What projects await you? For the projects, actually, the civilian sector, I'll speak for the civilian sector in this one. The aim is that we expand outside of Fort Santiago, since that's where the civilians are currently based, into something more homey, more casual, such as Casa Manila, which is nearby the San Agustin Church. So not only will the museum be one of static exhibits, but also living exhibits. And as for the military, Mr. Feliciano, what are our projects? Okay. With the Philippine-American War, at least this year, next year, matatapos na yung 125th anniversary. At least I will mention na by next year, it will be the 125th year of the capture of President Emilio Aguinaldo. We have something what we call our time reset. So balik na sa 1896. So ito na yung mga panahon ng Katipunan, panahon nila Andres Bonifacio. So our upcoming events will be hindi na siya Philippine Republic. So it will be more of Katipunan, and of course, ang kalaban ng Katipunan, ang inaaklasan nilang gobyerno ay Kastila. So, Spanish Army na ang isa sa mga So, Katipunan versus Spanish Army. That is what's going to be happening at least middle of 2026. Okay. Okay. Well, maraming salamat for enlightening us on how really super serious it is to be a reenactor. Thank you so much. Maraming salamat. More power to Historia, Viviente, Manila. And aabangan namin ang mga events niyo in 2026. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.